Isa sa mga nakamamanghang pangyayari na nasusulat sa Biblia ay ang paglakad ni Kristo sa tubig. Ito ay nakaulat sa mga talatang Mateo 14:25 hanggang 27, Marcos 6:48 hanggang 50, at Juan 6:19 hanggang 20. Gayunman, marami pa rin ang kumukontra sa posibilidad nito. Marami ang nagpapamali at itinatanggi na ang Panginoong Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Sinasabi ng iba na hindi siya aktwal na naglakad sa ibabaw ng tubig, kundi si isang manipis na yelo lamang. Sabi naman ng iba na may tinungtungan daw si Kristo na bagay na bahagyang nakalubog lamang na nagbibigay ng ilusyon ng paglakad sa tubig. At ito'y isang bagay na parang imposibleng magawa. Ngunit hindi naman talaga ganun ka-imposible na lumakad sa tubig. Ang mga water strider ay mga insektong nakakalakad sa ibabaw ng tubig, gayon din ang basilisk lizard. Ang mga ito ay mga butiki na may kakayahang makalakad sa ibabaw ng tubig. At dahil sa kakayahan niyang ito, nakuha niya ang pangalang Jesus Lizard. Upang lumutang sa tubig ay ginagamit nila ang surface tension. Ang surface tension ay ang bunga ng atraksyon ng mga water molecules higit sa ibang materyales. Ang tubig, dahil sa atraksyon sa isa't isa, ay nagsisiksik sa pinakamaliit na espasyong posible. Dahil dito, ang ibabaw ng tubig ay nagiging parang isang manipis na kumot na nilalakaran ng mga water strider. At nadadagdagan pa ang lakas ng surface tension kung ang panahon ay malamig, na ayon sa ulat ay ika-4 na pagpupuyat sa gabi na masasabi natin na mas malakas ang surface tension sa pagkakataon na yaon. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Mateo 14:25. Ngunit hindi dahil malamig ay may yelo. Karamihan sa mga apostol ay mangingisda at kilala na nila ang dagat na kanilang pinangingisdaan. Gayon din naman na may iba pang puwersa na maaaring makapagpalutang ng mga bagay sa tubig, gaya na lamang ng buoyant force. Ito naman ang pinakamalaking puwersa na nagpapalutang ng mga bagay, gaya ng mga barko, bangka at iba pa. Isa rin sa makabagong teknolohiya ay ang prinsipyo ng air cushion na ginagamit sa hovercraft. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng patuloy na pagbuga ng hangin sa isang surface maging sa tubig man o sa lupa na nagbibigay ng lift na umaabot sa 10 pulgada hanggang sa 2 talampakan. Matatandaan na may malakas na hangin na humihihip sa kasalukuyang si Kristo ay naglalakad sa tubig at tumigil lang siya ay nasa daong na. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, "Panginoon, iligtas mo ako." At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, "O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" At pagkalula nila sa daong ay humimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nangagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Mateo 14:30 hanggang 33. Kung ang mga ito ay may kakayahang makalakad sa tubig, lalo na ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay makapangyarihan at dakilang Diyos. Isa lamang ito sa mga magpapatunay na ang mga katotohanan sa Biblia ay sinusuportahan ng paliwanag ng siyensya.